Okay. Nanginginig ako, guys. Tanggap na daw ni Rene ang pagkamatay niya. Ayaw niya na daw po ng hustisya. Pero panoorin niyo muna to, si Kuya. Ngayon ko lang ilalabas. So ito na. Sana maging handa kayo ha. He doesn't want to pursue justice. That's the truth. Aware siya sa nangyayari sa pamilya niya ngayon. And napakabuti niya talagang anak at bata. Dahil, according sa kanya ha, binapaano niya sa akin, napakabigat ito mga sabihin ko, pero kung ano man daw yung nangyari sa kanya ay ginusto niya. He went into that training and he was put to the test talaga. Ito lang din. I-appreciate the love of the people. Ang mensahe na to ay hindi lang para talaga sa pamilya niya, kundi para sa inyo mga sumusuporta sa kanya at mga biglang nagmahal sa kanya. Yung justice na pinaglalaban na ninyo sa kanya, pagtatanggol niyo sa kanya, mas na-appreciate niyo yung pagmamahal na binibigay ninyo at suporta na binibigay sa pamilya niya. Doon lang okay na siya. So, in truthness na galing sa kanya, hindi galing sa akin, galing sa kanya, nabait na bata talaga ito. Wala siyang sinisi sa kanyang pagkamatay. Ginusto niya yung nangyari sa kanya. Kumbaga, he went to that training for his family and he never gave up. Yun nga lang, yung training na nangyari sa kanya is ikinamatay niya. Wala siyang sinisisi sa kanyang pagkamatay. Wala siyang galit kahit na kanino. Na-appreciate pa niya yung tulong ng tao na dahil sa nangyari sa kanya is hindi ko mabigkas o masabi yung lengguwahe niya sa Davao, sa lengguwahe niya, sa province language siya, pero sa Tagalog, nagkaintindihan kami, of course. Yung justice na hinihingi natin ay he doesn't want to pursue that. He's peaceful and he is okay. Ang gusto lang niyang sa mga pamilya, sa pamilya niya, parating na mahal niya sila. Natupad niya yung pangako niya. At yung mga blessings na meron ngayon yung pamilya niya, yun yung naging sacrifice niya para sa kanila. And he knows from the start na ginusto niya talaga yung nangyari sa kanya. Wala siyang sinisisi. So, ayaw ni Rene ng hustisya. Now, how can I say that, guys? From the start na pinaglalaban ko siya, and then he came up to me. Sinabi niya na Ayaw niya ng hustisya. Wala daw siyang sinisisi. So bakit nakakagalit pakinggan na yung isang tao, nagsasabi siya na ayaw niya ng hustisya. Nagsasabi siya na gusto niya yung nangyari sa kanya. I don't want to believe you. Me not believing you doesn't mean you're telling a lie. Me not believing you doesn't mean other people should not believe you as well. But for me, this is the core. This is the origin. Just a kid with a big dream. Hindi niya gugustuhin ang mamatay siya. Hindi niya gugustuhin na walang hustisya. At lalong hindi niya gugustuhin na pagbawalan ng pamilya na malaman ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang pinakasusi para makalma ang pamilya. Ang mama niya inuulit-ulit sa mga tao na hindi namin kailangan ang pera nyo. Hindi namin kailangan na magbigay kayo. Hindi namin kailangan ang karangyaan. Ang kailangan namin ang katotohanan. But again, I am respecting you. Sir, I really respect you. I respect your gift. I respect your talent. I respect your divine power. I just don't want to believe you. I just don't. I'll give you points, sir. But this is just for the benefit of the doubt. Ayaw na rin mag-pursue ng justice. Ayaw niya ng hustisya. Pero hindi niya po sinabi at hindi niya po klarong-klarong sinabi na hindi niya po pinapahintulutan na malaman ng pamilya niya ang katotohanan. Knowing the truth is different from seeking justice. If after knowing the truth, nasa pamilya na po iyon ni Rene, if magsisik sila ng justice. Iba ang sakit na naramdaman ni Rene at iba rin po ang sakit na nararamdaman ng pamilya. If magsisik ang pamilya ng justice, that's their prerogative, that's their discretion, and that's their rights. Pero guys, do not get me wrong. Alam ko, naiisipin nyo na hindi naman sinabi ni Kuya na wag na silang humanap ng hustisya. Parang sinabi niya at chinanel lang naman ni Rene na ayaw niya na ng hustisya. But you can get justice after the truth. Sasabihin ng iba, bakit ka naman sobrang apektado? Kasi po, nawalan din ako. Nawalan ako ng mama. Nawalan ako ng papa. Yung papa ko natuklaw ng ahas. Yung mama ko, sudden cardiac arrest.
Why is it so hard for me to accept? Kasi ako yung anak. Alam ko yung nararamdaman ng pamilya ko, ng magulang ko. At yung sinabi ni sir na nakikita niya yung kalagayan ng pamilya niya, iba po ang pakiramdam na buhay ka habang nabibigay mo yung kailangan ng pamilya mo. I just don't want to believe you. I just don't. Ayoko lang po kayong paniwalaan. But again, me not believing you doesn't mean you're not telling the truth. Iba po ang pakiramdam na nabibigay mo ang kailangan ng pamilya mo, ng mga kapatid mo, habang nabubuhay ka pa. At mas okay na nabigay mo ang mga pangangailangan ng pamilya mo habang na-witness mo na tinatanggap nila iyon galing sa'yo. Ang hirap pong paniwalaan na sasabihin ng ibang tao na na-fulfill niya yung dream niya sa pagkamatay niya, na pwede namang sabihin mas masaya na na-fulfill mo yung dream mo with your family. Hindi niya pinangarap ang mamatay. At mahirap ding sabihin na okay lang sa kanyang mamatay at ayaw niya na ng hustisya. Bilang nawalan ng nanay, bilang nawalan ng tatay, mas okay na sabihin ko sa pamilya ko na mahal ko sila. At kung sila yung nabuhay at ako yung namatay, sasabihin ko sa kanila, ito po yung katotohanan. I will try my very best. If may paraan doon na ipaliwanag sa kanila yung nangyari, saka ko sasabihin sa kanila, alam nyo na po ang katotohanan. Marahil po may rason, please lang. Okay na po iyan. Tinanggap ko na po ang aking kapalaran. Pero hindi ko po ipagkakait sa aking mga magulang na malaman nila ang katotohanan. Pero pwede ko silang sabihan na after nyong malaman ang katotohanan, wag na po kayong makipag-away. At least pag iyon ang naramdaman ng kanyang mga magulang, mas mabilis nilang matatanggap at maiintindihan. Ulitin ko, hindi tayo mag-seek ng justice dahil nga hindi naman tayo ang tunay na kapatid, kapamilya. Pero hindi nila pwedeng ipagbawal na malaman ng pamilya ang katotohanan. Kahit sa salita ni Rene, ayaw niya ng hustisya, pero hindi niya po pinagbawalan ang pamilya na malaman ang katotohanan. At kapag naniwala ako personally na sinabi ni Rene na ayaw niya ng hustisya, that is selfish. Sa moral explanation, ang pagiging selfish po pwedeng mabuti. Depende sa sitwasyon. Pero sa origin nito, hindi siya mabuti at hindi po dito sa sitwasyon na ito makakabuti. Mas gusto kong maniwala na sasabihin ng ibang tao na ang kabaitan ni Rene ay pagiging patas na tao. Nasasabihin niya sa pamilya niya, ito po ang nangyari, ito po ang katotohanan. Pero after niyo po itong malaman, please lang, ako na po ang nagsasabi na okay na po ako, tanggap ko na po ito at gagabay na lang po ako sa inyo. Hindi po ako naniniwala na hindi po iyon rerespetuhin ng pamilya ni Rene. Pero kung may gawin man po sila, magsampa sila ng kaso o pumayag sa mga naisampa ng kaso, that's their rights, prerogative, and moral discretion. Ulitin ko sir, I don't want to believe you na ayaw ni Rene ng hustisya. But I supported you by saying na ayaw niyo siguro ng hustisya pero hindi niya naman pinagbawalan ang pamilya na malaman ang katotohanan. I respect you. I respect your gift, your divine power, your abilities and capacity. I just don't want to believe you.